Yung ginawa nila sa akin, napakalaking pambababoy. Mantakin mo, hindi ma-upload. Ngayon, pati linudan ako ng isang kasamahan ng pang isang buwan. Hindi ko naman magamit. Ay, ito globe na ito, tandaan mo yan. Ngayon, lumitaw na yung kwan eh. Nagpahiwatig na ang paglitaw ng kataas-taasan. Siya na maghahari. Hindi si Jesus yan. Gaya ng sinasabi ng kwan, ng mga religion, si Jesus, hindi. Siya ang infinito Diyos. Kaya ako kayo minumura para baka sakali magising kayo. Eh hindi. Lalo pa ninyong ginagago. Kaya pasensyaan na tayo. Kasi yung binababaan, yung babaylan na binababa ng espiritu ng katotohanan, nagpahiwatig na rin. Nakahiwalay na ang kambing sa tupa. Paano yan ngayon? Oh. Ngayon, yung isang mata niya nakapikit. Yung isang, pero may konting dilat na para maaninaw niya. Yung isa nakadilat pero kulay pula. Yung kulay pula ay para sa kambing na nagdamit tupa. Yan ang nakakatakot ngayon. Ngayon, itong nakapikit, yung nasa kanan, nakapikit ng konti, eh, ang kahulugan nun, yung mga may tatak sa noo, maayos na yon. Pero yung mga nagkuan, na nakaalam na ng katotohanan, ay, yan ang kaparusahan at saka bumalik uli sa hindi tama. Yan ang nakakatakot na ngayon. Pupunta sila doon sa lugar ng kambing. Yan yung mababasa ninyo sa Hebreo sa 1 hanggang 6. Ito tandaan ninyo, Hebreo 1 hanggang 6. Ay Hebreo 6, 1 hanggang 6. Oh. Pagkatapos, itutuloy natin yung mga kwan na ngayon, yung nakaalam ng katotohanan pero bumalik uli sa hindi tama, ay yun ay yung sa Hebreo 10, 26 hanggang 39 yata yung 40. Basahin na ninyo yun. Kaya kung nga kayo minumura, inuulit ko upang sana magising kayo sa katotohanan. Pero hindi. Lalo pa ninyo kung linalait. Di pasensya na ngayon. Kontakin mo. Tayo ang umahad lang sa katotohanan. Sinasabi ko na lang. Hindi ninyo alam ang naging papel ko dito sa mundo. Dahil ako hindi ko pinagyayabang. Ito laki ng hirap na ito. Sabihin ko nga sa inyo, sino ang tao nakapagpabuhay ng mga patay na duwende? Ipagtanong ninyo doon sa sitio Napon-Napon, Dilakay, Pantabangan. Hanapin ninyo yung pamilya Padilla doon. Ang nakakatuwa niyan, yung batang, ang pangalan, ang palayaw niya ay Akang. O, ngayon ko lang linahad yan. Pero yung mga nandoon, alam nila. Yung pamilya Padilla. Kaya, akala ninyo ganun-ganun lang ang papel ko. Kaya nga sabi ko, di subukan nyo ko. O, kung kaya nyo. Dala ko talagang matagal na ninyo akong binabalak patayin. Pero wala nangyayari. Ipagtanong ninyo doon sa pamilya Miana, doon sa
San Luis, barangay sa Kanyan, barangay San Isidro, yung mga miyana doon, pagtanong ninyo yung babae kung ano ako. Akala nyo kasi, porque ako hindi mukhang gago, okay lang. Hindi ninyo alam ang papel ko. Kailangan maging ganito yung tsura ko para makakuan ako, makaagwanta ako. Kung may mga alahas ako, may sasakyan ako, magaranda na damit, may mga alahas. Oh, di ba bantayan na nila ako? Kaya dyan sila nagkamali sa akin. Kaya ako nagmukhang pulubi upang maikuan lang ang katotohanan. Kaya ngayon natatawa ako. Kaya yung kinuhang ko yung Sustainable Development Goal, hindi yan matutupad hanggat hindi nabubuksan yung Divine Will for Humanity. Pagkatapos aangkinin itong mga kuwan na ito, oh, ikaw Kanuto, anong alam mo dito? Di Art Covenant ka pa. Hindi mo alam kung ano yung Art Covenant. Yung OHC, hindi nila alam interpretin kung yung mga words doon. Ako nakapag-interpret. Hanapin ninyo yung kan, si Minute Dulay. Siya ang una kong pinagbigyan. At yan ibupos ko kung paano yan. Nakabatay yan sa Oro Plata Mata. Ngayon, ituloy na natin itong batas na ginawa ng Amerika. Yung anti-corruption na batas nila. Pero ang pinagtataka ko, yung Pillar 5, kasi Pillar 1, Pillar 2, hindi si Pepe ang Pilar ha. Pillar 1, Pillar. Ito ang nakalagay doon na pinagtakahan ko. Improving, Pillar 5, improving diplomatic engagement of leveraging foreign assistance resource to advance policy goal. Ano ba yung balak nila? Ano ba yung goal nila? Bakit ka mamimigay ng tulong? Anong dahilan? Dahil sa mayaman ka? Pinagyayabang mo? Oh, ngayon naghihirap ka. Paano yan ngayon? Sinong tutulong sa'yo? Tutulungan ka kaya? Kasi ang strategic objective, elevate and expand sa 5.1, scale of diplomatic engagement of foreign assistance that address corruption. Maliwanag yan ha. Ngayon, kung bibigyan mo ang isang leader ng foreign assistance, wala kayang kapalit? Yan ang tanong ko ngayon yan. Alangan na bigyan mo na wala kang kapalit. Anong kapalit? Yung maging sunod-sunuran sa inyo. Kaya nga nagkakandang-windang-windang ang mundo dahil sa inyo. O sige, pigilan na naman ninyo ito. O, ako hindi natatakot sa inyo. Total lang dyan na yung kapalit eh. Iyahayag ko mamaya kung sino yon, kung anong initial niya. Hindi ko pwedeng sabihin kung anong pangalan niya. Protect Anti-Corruption Actor. Kabaliktaran nito. Gaya niya, magbibigay kayo ng military kwan dito. Oh, bakit kayo magbibigay ng military arms dito sa Pilipinas? Pag-aari ng Pilipinas yan. Kasi ang usapan, ganito. Yung mga kwan,
yung mga armas na madidevelop ang Amerika ay meron siya ng Pilipinas. Pero anong ginawa ni Garcia? Oh. Nahuli siya sa Amerika. O ikaw ba to? Nahuli ka din. Oh. 43 million. Napatunayan na. Pero anong ginawa ng gobyerno na ito? Nung pinag-retire, pinabaunan pa ng 165 million. Paano yan? Oh, hindi ba panggagago? Bakit hindi kunin niya ng Amerika? Yung kay Duterte. Oh, bakit hindi kunin ng Amerika? Palibasa, hindi siya nagbigay. China nagbigay kay Duterte. Pinagkukuan lang tayo, pinagsasabong-sabong lang tayo ng kwan yan eh. Kinukuan ng IMF. Kung wari kukuan niya, hindi bibigyan ng assistant, ay kung muna, hindi pa utangin para makaangat. At China naman papasukin. Oh, pagkatapos malaking porsyento. At yung pera na yun, nanggaling sa Vanguard. Yung sa Amerika, BlackRock. At ang humahawak dyan, yung Goldman Sachs. Marcos Goldman Sachs. Mga asset management yan. Leveraging innovation in the fight against corruption. Ano? Kaya lahat ng trabaho ng Amerika hindi ko pinagpapaniwalaan. Improve coordination and risk analysis across the foreign assistance. Oh, bibigyan ka. Kung wari. Pero ano naman ang naging kapalit noon? Oh, sunod-sunuran ang binigyan. Hindi ba nangyari gan kay Marcos? Sunod-sunuran. Kaya nakapunta yung mga EDCAC dito. Ngayon, nabablackmail din yung Marcos na yan. Dahil shadow government eh. Hindi naman yan ang kumandidato eh. Kaya ako natatawa sa inyo. Hindi yan ang kumandidato. Ang kumandidato, yung lumabas na hinarangan ng napabalita na Chinese daw kuno. Yung lumipad, ang hindi naharangan yung eroplano, pinayagan na makaalis. Bakit? Kasi may balak sila eh. Katulad din kay Villar, Manny Villar. Ibinaon ng buhay yan. Sabihin ko sa inyo totoo. Dahil nga, sinuswapang na niya eh. Inaangkin na niya eh. Yung mga pera na yan eh. Na ipinagkatiwala sa kanya. Improve security assistance and integrate corruption. Consideration into military planning, analysis and operation. O, yan ang nangyayari sa Pilipinas ngayon. Paano yan ngayon? Ang gagawin natin, yung putang inang anak ni Marcos na yan. Kaya nga, wala nang gustong mag-invest dito. Walang tiwala dahil yung mga Marcos bantad na sa kawalangyaan, bantad na sa pagnanakaw. Oh, alam ng mga malalaking tao sa buong mundo na hindi kanila yung kayamanan na yan. Pagkatapos itong kanuto na ito kukunin ako. Kaya yan ang balak nila ay hindi matutupad dahil lumitaw na nga, nagpahiwatig na yung infinite Diyos. Yun ang sinasabi ko noon pa, nabababa, hindi si Jesus. Ano ba si Jesus? Basahin ninyo yung 1:7,
26 hanggang 27. Makilala nyo kung sino ang tunay na Kristo. Kaya yung mga ako na yan, lahat ng religion, bulaan yan. Walang nalalaman. Hindi nga nila alam ang paraan ng pagliligtas. Sasabihin mo sa sarili mo, ligtas kayo. Paano kayo naging ligtas? Kung gumagawa kayo ng mga kabalbalan, mga katarantaduhan, ng mga kasamaan, pumapatay, ligtas. Saan ka naman nakakita ng ganun? Hindi konsentidor ang kataas-taasan. Sabihin ko sa inyo totoo, hindi konsentidor ang kataas-taasan upang mapawalan sala kayo. Ang kasalanan nakamarka na at oras na namatay ang isang tao, nahatulan na. Ay napakabigat. Ngayon, katulad doon sa Samar, kwentuhan tayo. Labo. Yung sa Balingasa, bakit nila tinanggal yung yung kampana doon? Bakit kinuha nila? Bakit kinumpiska nila? Yan ang hindi kayang ipaliwanag ng mga istoryador. Oh. Kasi kaya ang bayan nila na isang napakalakas na persa, pero sa mga mamamayan halos ang dalalang nila mga itak ay nagapi nila yung mga Amerikano. Ayan ang kinakatakutan nila na malantad. Kaya nila kinuha yun upang makalimutan na ang mga nakaraan. Itong mga Amerikano na ito, wala akong tiwala dyan. May tiwala dyan si Marcos, pero ako wala. Gaya nung People's Power, anong sabi nila? Ikukuha ng Marshall Plan, bibigay dito. Pero nangyari ba? Wala. Ano yung Marshall Plan na yan? Yan ang tulong upang muli makatayo ang isang bansa na inabot ng gera o di kaya pagkadiktador ng isang bansa. At ang isa pa, ipinangako nila na hindi natatanggalin yung shipyard facilities doon sa Subic. Ano nangyari? Inalis nila. Nangako sila pero inalis din nila. Ganyan, pag maliit ang bansa, kaya nilang walang yain. Kaya nangyayari sa Clark, pinagpapraktisan nila yung mga ita. Sasabihin nila, pag napatay nila, nabaril nila, sabihin nila, napagkamali ang baboy ramo. Hindi ba? Mga kano? Kaya napakasaklap ang ginagawa nila. Isa pang sikreto na hindi pa ninyo alam. Yung pagputok ng Pinatubo, hindi totoong sumabog yon. Yung bulkan na yon, yung natutulog na bulkan, yan, naglagay sila ng tunnel papunta doon. Inimbak nila yung mga toxic waste na hindi dapat, alam nilang bawal na ilagay sa dagat yung mga toxic waste na yan. Yun ang siniksik nila doon. Pagkatapos pinasabog nila.
walang bulkeno na hindi maglalabas ng laba. Tandaan niyo yan. Walang bulkeno na hindi maglalabas ng laba. Talagang pinasabog nila yan. Nagkausap kami ni Pare Pidring. Sinabi ko sa kanya yan. Matagal siya hindi nakakibo. Tinitigan lang niya ako. Pagkatapos sabi niya, pare, totoo sinasabi mo. Dahil yung kakutsaba nila yan. Yung mga Marcos na yan. Anong panahon noon? Panahon ni Gloria? Panahon ni Juan? Ni Ramos? Yung pinatubo? Kaya nga sinasabi ko, napakahirap yung ginagawa ng mga kanuna yan. Bibigyan ka ng pabor, sasabihin, oh, I love my little brown brother. Pero doon sa kwan, isang kamay, nandoon na yung kutsilyo, sasaksaking ka na. Yan ang ugali ng mga kano. Hindi nalalantad na sa inyo. May mga kompa, may mga bagay pa na hindi pa ninyong nalalaman. Eh yun sa Muslim, hindi nila kaya eh. Oh. Kaya nga inimbento nila yung baril na 45 eh. Para sa Muslim yun. Dahil yung itak nila, ipanangga nila yung carbon eh, napuputol pa yung carbon, tinatamaan pa sila. Kaya nga sabi ko, yung gera na yan, ang sabi pa, ibibigay yung Marshall Plan sa Pilipinas. Pero bakit wala? Sa Japan. Oh, yun ang tinulungan nila makabangon. Bakit? Para may lihim yung pagnanakaw ni Marcos sa war damage, mga reparation, war reparation. Kaya yan ang sinasabi ko, 550 billion yun. Oh. Bakit hinanap niyang Pilipinas? Oh, bakit niya binili sa Spain? Ang talagang bayad ng Pilipinas, 5 million dolyar. Hindi 20 million. Ang 20 million kasama yung Cuba, yung mga Bahamas. Oh. At ibang teritoryo ng Spain. Ang binayad lang dito 5 million. Parang sabihin yung mga panahon na yun, malaking pera ang ibinayad. Eh nag-usap yung Spain at saka kwan, hindi naman kausap ang Pilipino. Oh. Kaya ang daming kalukuhan ng mga Amerikano. Dahil napag-alaman niya, dito galing yung mga ginto na binibenta ng mga Hapon sa kanila. Pero hindi binibenta. Kung yun, mga... Kaya nga naglabasan yung mga treasury note ng Japan eh. Oh. Sabihin ko sa inyong totoo. Kaya nagbibenta ang Japan ng mga treasury note. Dahil nang galing dito yung mga ginto. '1901 pa yata yun bago mag 19 kwan eh. Kasi panahon pa ni Lorenzo Ruiz yun eh. Nangunguha na sila ng ginto dito eh. Oh. Kaya nakakaawang Pilipinas. Aping-api sa mga Amerikano na yan. Pagkatapos pag nakakita lang ng kwan, mga Amerikano, tuwan-tuwa na. Ay, sa akin, binubulshit ko yung mga yan eh. Dahil alam ko ang kasaysayan.
kung wari pakikitaan ka ng mabuti. Pero sisip-sipin ang dugo mo. Pag wala ka nang makuhang dugo sa iyo, bibitawan ka na niya. Kaya lahat yan, magkakasabwat yan, yung group of 5 na yan. Kaya alanganin na sila. Dahil natataranta na sila. Wala nang langis. Ang tubig palalim. Yung panahon na yan, sabihin ko sa inyo, magtataggutom. Hanggat hindi nilalabas yung deuterium na yan, ang ekonomiya ng mundo, pag ganun na. Pawala ng buhay. Dahil ang gugunawin, tao, hindi mundo. Dahil ang tao makasalanan. Kaya ako, ang ginawa ko, sinulatan ko. Anong sabi mo, Tabi? Hindi ako papakinggan ng United Nations. Oo. Pero sinabi ko din kay Guterres, ang pondo ng United Nations ay nanggagaling sa Pilipinas. Kayamanan ng Pilipinas. Hindi sa Group of 5. Kaya yan, biglang nawala si... ewan ko. Oh, siguro napansin ninyo, biglang nawala sa eksena si Guterres. Nung sabihin ko yun sa kanya. Ngayon na lang lumitaw muli. Ngayon, ano pang ginawa ko? Sinulatan ko yung maliliit na bansa. May copy, binigyan ko sila, pinarnisan ko, copy parnis, yung maliliit na bansa, mga third world countries. At sabi ko sa kanila, ikalat ninyo yan. Dahil magkakutsaba yan. Dahil doon sa system, doon sa Sustainable Development Goal, lahat sila nakaperma doon. Magandang layunin, pero itong dalawang bansa na ito, yung limahong na shipping at saka itong magnanakaw na Biden, anong ginawa? Sindikato ni Biden, anong ginawa? Bumaliktad sila. Kaya pala umurong yan. Kaya yung sinasabi ng France, ipinangako niya na 100 billion taon-taon, nasaan yon? Wala. Bakit wala? Hinarangan ko na. Ang International Monetary Fund, wala silang magamit. Ayaw kong paggamit sa kanila. Yung mga ginto doon sa UBS. Kaya yan, nagrereklamo ang Afrika. Ganyan na nangyayari. Ngayon ang gagawin sa atin dito, nagpadala ng marami, nagkuhan dito, Afghanistan kuno, pero mga Wagner yon. Pagkatapos itong mga kuhan nito, nagtayo ng maraming EDCA site. Sa Mindanao wala. Kaya nga ang tanong ko, bakit bumili ng lupa si Bill Gates dito sa Palawan, doon sa bayan ng Nara? Malaki ang lupang binili niya. Ngayon mga inchik dito namimili na ng mga kwan. Kaya kayo mga nagbenta, hindi kayo kasama sa mga kwan dito. At kayo din mga ahente, hindi kayo kasama sa biyaya dito. Sabihin ko sa inyo ang totoo. Nagtamasa na kayo. Pasensya na kayo. Pasensya na tayo. Ngayon, yung paglitaw ng kataas-taasan, ang initial niya, A at saka B. A, pagkatapos B as in victory. Yan ang initial niya. Hindi pa, maski na sa mga kasamahan ko, hindi ko binabanggit ang pangalan ng kataas-taasan. Pero yung B, verbo. Sabihin ko sa inyo ang totoo. Yung A, mahaba ang pangalan, mahaba ang kanyang pangalan. Yan ang pagkaingat-ingatan ko kung sino siya.
Ngayon, siya nang hahatol. Tapos na ang trabaho ko. Kaya tapos na rin ang pagsasalta ko. Oh, linahad ko lang itong pangwawalang yan ng mga Amerikano at saka pangwawalang yan ng mga Inche. Mantakin mo, dumadayo lang yung mga Inchik dito sa Pilipinas para magbarter. Pagkatapos kanila na yung dagat, may putang inang shipping na ito. Kasi yan, bago kan, plinano na nila yan. Nakaplano na yan. Kasabwat yung Marcos na yan. Yung Ferdinand. Palibasa lahing Inchik. Tapos sasabihin na, Bangko Isabel, Bangko Espanyol. Kailan lang na ako ng Central Bank? Oh, teritoryo tayo noon. May Central Bank ba nung na teritoryo tayo? Walang bangko noon. Ginagago lang kayo ni Ferdinand. Paniwala naman kayo. Ang Central Bank, 1949. January 3. Nung itatag yan. Oh, pagkatapos pinalitan niya ng PNB. Dahil nakita niya ang kayamanan dyan. Kaya yung PNB, yan ang piggy bank ng mga Marcos. Anong ginawa ng Amerika? Yung Boeing, dapat dito. Hindi niya dito dinala niya sa China. Oh. Dahil ang puhunan niyang Boeing na yan, nanggaling sa kayamanan ng Pilipinas. Kaya ano pang ginawa? Bakit nagkaroon ng jet fighter ang mga Inchik? Yung eroplano na FX-35, pinakamoderno nila, kumuha rin ng overshot, bumagsak sa dagat. Hindi naman kinuha ng kanuyon, kundi kinuha ng kwanyan, kinuha ng China yan. Kaya sila nakapag-develop. Pero maraming hindi tama doon. Hindi loko-loko Amerika. May pamimigay yun sa kalaban, puno. Pero yan, hindi magkalaban yan. Magkakutsaba yan. Kaya nga sabi ko, hindi natin maaating ang Sustainable Development Goal na pinirmahan ng lahat ng head ng mga bansa, mga membro ng United Nations, kung hindi mabuksan yan. Eh bakit ko bubuksan? Oh. Samantala yung gusto kong agawin ng China at saka ng Amerika. Kaya mo. At gusto makinabang ang mga Marcos. Makabagong makapili. Oh, mga traidor sa bayan. Mabuti pa yung mga makapili nung panahon ng Hapon. Nahihiya. Kaya nagsusumbrero ng bayong na binutasan lang dun sa tapat ng mata. Pero yung mga yan, lantaran na ang pagmumukha nila. Oh. Di ba? Duterte, Marcos, mga politiko, mga congressman, mga Supreme Court, oh, mga sinatong, oh. Kaya yan, pasensyahan na tayo. Tapos na ang trabaho ko. Lilitaw na siya. Ano pa? Siguro ako, hindi ko alam kung may gagawin pa ako. Mangyayari yung ilalampaso mukha mo, gago. Tandaan mo yan. Inamin mo na mayroon isang kwarto doon, mumurom, ang sinabi, katakot ka. Sabi mo hindi, eh bakit nandun ka sa paraiso?
Kaya humanda na kayo. Maski na Amerika humanda na, maski na China. Lalo ng sumpa na sa kanila na. Tapos na ka ba? Ano pa magagawa ko? Oh. Binigyan ko kayo ng pagkakataon, kaya ko kayo minumura upang magbago. Pero ayaw nyo, di bahala kayo. Yung pakialam ko sa inyo. Mamatay kayo. Oh. Yung mga nagbalik, pasensya. Kasi, yung nga sinabi ko yun sa mata, medyo nakapikit yung isa dilat. Pula yung isa hindi ninyo alam yung mga mensahe na yun. Yung mga religion. Oh, lalo na yung may satellite yan. siya nag-uukan sa akin ng paglalahad ng katotohanan. Palibas ay nakikinabang. Oh, kaya nagkaroon ng eroplano. Oh, at sana naman nagkaroon din ng kayamanan nitong si Tan. Kakaroon ka na eroplano? Ikaw, Kwan? Kibuloy? Sabi mo, sugo ka ng Diyos. Yung Diyos mo, demonyo. Oh, kung talagang sugo ka, may tanda. Yan ang sinasabi ko. Nalaman na yung katotohanan, nagbalik kayo sa Kwan. Pasensya. Impyerno ang labas nyo. Tignan natin ang mga galing nyo ngayon. Kaya ang sabi ko, tapos na ang trabaho ko, ay antayin ko na lang yung kung sa akin, instruction sa akin kung anong gagawin ko pa. Pero palagay ko wala na. Siya nang mamumuno. Hindi ikaw, Marcos, gago, tanga-tanga ka, uto-uto. Sasabihin ikaw yung kung ng Nostradamus, ang mga hula natatakan na. Wala nang bisa. Sabihin ko sa iyo, totoo. O, sige.